Breaking story from the palace, the Interior Department reveals several conclusions from its probe into the May 13 gun-related incident at the Senate. Secretary John Vic Remulla says evidence proves that the Senate was not under attack. And for the latest, let's bring in Mobile Journal Julie Baiza. Okay, Julie, tell us more about the findings of the DILG. Yes, Denise, DILG Secretary John Vic Remulla insisted that there was no attack in the Senate. Ang sabi niya, all evidence point that there was no attack following the shooting incident on May 13, 2026. Base na rin daw doon sa mga nakalap nilang ebidensya sa nakalipas na 6 na araw na investigasyon after the shooting incident. Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates inilahad din yung sequence of event na nangyari noong May 13. Actually, ang ipinakita ni Nartates from May 12 or a day before the shooting incident, nagko-coordinate na raw yung GSIS security officials with the OSAA for the security to secure the GSIS premises. Yan din yung unang ipinunto ng National Bureau of Investigation na hiniling ni GSIS General Manager Vic Veloso na magdagdag ng seguridad para matiyak nga yung peace and order doon sa lugar. On the day itself, sa May 13, a total of 29 NBA agents arrived to secure the area. Pero ang sabi ni Remulla, mahalaga na i-take note, pinakita nga rin nila yung mga CCTV footage na none of them have tactical gears. Lahat daw sila dressed as NBI agents or madali mong ma-identify na NBI agents. Wala rin daw provision to breach any door. Ipinakita rin nila yung mismong CCTV footage kung kailan nangyari yung pagputok. So doon inilahad nila na nagkaroon nga muna ng unang putok from the Senate side, yung tatlong pagputok bago nagkaroon ng tatlong cover shots din or cover fire etong NBI agents. Pagkatapos niyan, ipinakita sa CCTV na nag-retreat yung dalawang NBI agents na nandoon sa labas, doon sa may GSIS side at pumasok papunta sa canteen hallway. Aside from CCTV footages, inilabas na rin ng PNP yung yung resulta ng ballistic test na ginawa nila. Out of 44 na fired cartridge cases o yung basyo ng bala, nakita raw na nagmula yan sa 4 na firearms. Pero Denise, hindi raw ibig sabihin na 4 na tao din yung nagpaputo kasi pwede nga naman na iisa or 2 tao yung may hawak ng multiple firearms. However, meron silang inilabas na listahan ng 4 na probable shooter and kasama doon si General Aplaska. Tinanong na rin yung DILG kung sa palagay ba nila, based on their assessment or conclusion, stage ba talagang itong nangyari? Ang sinabi naman ni DILG Secretary Remulla, the only conclusion was there was no attack. Hindi pa nila masasabi ngayon kung talaga bang, kung wala na silang ibinigay na iba pang conclusion aside from that, and yung inilatag nga na facts na nauna na rin naman na inilatag ng National Bureau of Investigation. Denise. Julie, one thing also that was highlighted both by DILG Secretary Remulla as well as PNP Chief Nartates was the fact na lahat daw nung direksyon ng mga bala ay palabas mula sa Senado. No? Ipakilatag nga ulit yan at how significant is that fact in their investigation? Pinakita nila yung mga posisyon ng bala or yung naging pagpapaputok or pag-shoot yung unang tatlong putok mula doon sa loob from the other side ay makikita nga na wala naman siyang tina-target kasi masyadong mataas yung shoot, kaya warning shot yung unang ginamit na term ng NBI. And itong dahil nga ang inakala ng NBI agents na sila ay under attack, nagkaroon naman sila nung tinatawag nga nila na gumanti rin sila ng warning shot din yung ginamit na term, pero ang pagtutuwid nga ngayon ni DILG Secretary John Vic Remulla ay protective shot. Yun daw yung dapat na ginagamit or yung pagganti lang pero walang ini-aim na tamaan. And then makikita naman daw na right after that, doon nga sa CCTV footage, nag-retreat yung dalawang NBI agent na malapit doon, yung kumbaga nandoon sa mismong hallway kung saan nangyayari nga yung shooting incident. Kaya yun yung sinasabi nilang patunay na mas lamang yung nagmula doon sa loob, doon sa Senate side kumbaga. Okay, Julie, aside from showing CCTV footages of what happened inside the Senate, may ipinakita rin towards the end, yung paglabas ng isang puting sasakyan at in-identify na ba nila talaga kung sino ang nagmamay-ari at sino ang nakasakay?
Denise, hindi buo, kung hindi buo kasi naipakita yung video nung paglabas ng isang puting sasakyan. Pero i-quote natin si DILG Secretary John Vic Remulla kasi ito yung naging mismong description niya. Sabi niya, the vehicle leaving a Fortuner that belongs to Senator Robin Hood Padilla. That is them getting away. Pinapakita nila yung video pero kasi hindi kumpleto or hindi buo yung mismong video, hindi rin nabalikan right after the briefing yung video na yan. So yun lang yung naging description ni Secretary Remulla doon sa video towards the end. Okay. Sige, Julie, pihit muna tayo. No? Pag-usapan natin yung rotating brownouts. Anong sinabi ng Pangulo tungkol dito? Yes, Denise, napag-usapan nga yung mga rotational brownout. Una, ang palace inassure nila na kumikilos na yung Department of Energy alinsunod din daw sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Una, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro that the DOE has ordered the NGCP to restore the affected transmission lines. Pinagsasabit na din daw sila ng full technical and incident report to ensure yung accountability at ma-make sure din na gumagana na lahat ng nagkaroon ng aberyang transmission lines. Okay, but so far, is the President satisfied with the response of the energy officials? Sa ngayon, Denise, wala namang inilalabas na bagong pahayag ang palasyo tungkol naman dito sa naging tugon nga ng energy officials. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, nagsabi na rin siya na sa mga future meetings niya, for example, yung pagdalo niya, nakatakdang state visit niya sa Japan, energy security pa rin daw yung tututukan doon. So tutulak nga ang Pangulo ng May 26 to Japan at sinabi niya sa press briefing with Japanese media na naghahanap ang pamahalaan ng alternative na source ng energy sources. Inihalin tulad ng Pangulo sa pandemic yung Middle East crisis. Ang sabi niya, patuloy daw kasi yan na makakaapekto, kaya kailangan din na patuloy na kumilos yung gobyerno. Mahalaga daw ngayon natutukan nila, una yung supply chains, pangalawa yung mga negosyo. Isa rin sa key agenda, Denise, iduduktong ko na rin, nung magiging state visit ng Pangulo sa Japan, yung security cooperation. Ang sabi ng Pangulo, mahalaga nga yung elemento ng discussion. Nagkasunduro kasi yung Pilipinas at Japan doon sa tinatawag na RAA o yung Reciprocal Access Agreement at yung Acquisition and Cross-Servicing Agreement. Ibig sabihin, posibleng mag-export ang Japan ng mga military equipment, radar system, support system, at saka maging aircraft at vessels sa Pilipinas. Tutulong din sila sa modernization ng Armed Forces of the Philippines. Julie, very quickly, kailan ulit set lumipad ang Pangulo papuntang Japan? Next week, May 26, nakatakdang lumipad si Pangulong Bongbong Marcos for a state visit. All right, thank you very much. Again, for your report, Mobile Journal, Julie Baiza.